am Pinoy Rap. I am Pinoy Rap. At para sa mga headlines, weather forecast, ang amihan ay nagdudulot ng lamig sa Hilaga at Gitnang Luzon. In local news, kilalang drug dealer nahuli habang nagtutulak ng droga sa isang kwarto sa inn sa Barangay 29, Cagayan de Oro. Taxi driver na nakasagasa at pumatay sa grade 12 na estudyante humingi ng tawad. Mahigit 20 empleyado sa City Hall ang nagpositibo sa drug test. Si Uka ang inakusahan ni Clarex sa kabiguan ng Peace and Order Audit sa Cagayan de Oro. For the National, Palasyo tinanggihan ang akusasyon ni ex-President Duterte na ninakaw at ibinenta ni Marcos ang mga ginto ng Pilipinas. Again, an international, inaresto ng Bangladesh ang libo-libo habang tumaas ang krimen. At para sa entertainment, liwanag ni Tayang ng Big Bang nang magtapos ang kanyang tour sa Manila. At para sa sports, nananatili ng Cleveland Cavaliers ang kanilang ikapitong sunod na panalo matapos lagpasan ng Memphis Grizzlies. International feature, inilipat ang flight ng America Airlines patungong Roma dahil sa isyo sa seguridad. National feature, nagtestigo ang mga Vietnamese love scam victims laban sa mga naaresto sa Pogo operasyon sa Parañaque. Trivia, memorya ng elepante, isang lifeline para sa kaligtasan at pamumuno. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Pebrero 27, 2025. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Para sa local news, kilalang drug dealer nahuli habang nagtutulak ng droga sa isang kwarto sa inn sa Barangay 29, Cagayan de Oro. Isang hinihinalang big time na drug dealer ang nahuli matapos makita na mag-check-in sa isang maliit na inn sa Barangay 29 ng lungsod na ito. Sa isinagawang drug buy-bust at entrapment operation na bintahan ng Philippine National Police o PNP Drug Enforcement Group o PDEG ang suspect ng isang sako na tinatayang shabu na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Na-recover din mula sa suspect ang siyam na malalaking pakete ng shabu na tinatayang may street value na 350,000 pesos. Dahil sa sinasagang follow-up operation, natukoy ang suspect na may alias May 42 anyos taong gulang
at residente ng Surigao City. Ayon sa paunang ulat ng leader ng PNP o PDEG team, ang suspect ay kilalang notorious drug dealer ng shabu. Sa depensa ng suspect, sinabi nito na simula pa noong Disyembre 2024, siya'y naninirahan sa nasabing barangay upang iayos ang kanyang nasirang sports utility vehicle o SUV at regular siyang suki ng mekaniko. Hindi rin siya nagbigay ng komento tungkol sa mga shabu na natagpuan sa kanya bag sa loob ng tinitirahang kwarto. Taxi driver na nakasagasa at pumatay sa grade 12 na estudyante humingi ng tawad. Cagayan de Oro City, Philippines. Humingi lamang ng tawad ang taxi driver na naaksidente, nakabangga at nakapatay sa isang graduating student sa Mastersons Avenue, Upper Balulang sa lungsod. Ayon kay Police Corporal Brian Guhit, investigador mula sa Cagayan de Oro City Police Office Traffic Enforcement Unit o COCPO TEU, nag-U-turn ang taxi driver para sunduin ang pasahero, ngunit hindi sinadyang nabangga ang motorsiklong minamaneho ng biktima. Kinilala ang biktima na si Beb Emmanuel Dologin, 19 anyos na taong gulang, grade 12 student at residente ng Makanhan, Barangay Carmen sa lungsod. Ayon kay Corporal Kuhit, may mga nakikita na mabilis ang takbo ng motorsiklo na may sakay na backride, kaya nagdulot ito ng matinding pinsala nang bumangga sa gilid ng taxi. Ang insidente ay nagresulta sa pagkabali ng kaliwang paa, kanang braso at sugat sa ulo ng biktima. Dinala siya sa J.R. Borja Hospital at doon idiniklarang patay na kinustudiya ng pulis ang taxi driver. Mahigit 20 na empleyado sa City Hall ang nagpositibo sa drug test. Cagayan de Oro City, Pilipinas, nabigo si City Councilor Romeo Calizo sa pagtaas ng bilang ng mga empleyado na nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga matapos ang surprise drug test na isinagawa ng City Anti-Drug Abuse Council o CADAC sa mga empleyado ng City Hall. Sa pakikipag-usap kay Bombo Radio, sinabi ni Calizo na co-chairman ng CADAC na umabot sa 17 ang bilang ng mga nagpositibo sa drug test. Wala pang desisyon mula sa opisina ni City Mayor Clarix Uy kung aalisin o sususpendihin ang mga empleyadong nahuling gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay Calizo, dahil sa pagdami ng mga empleyado mula sa 4,000 naging 8,000 na ang nagtatrabaho sa City Hall, mas mataas ang tansa na may mga pumapasok sa gobyerno na gumagamit ng iligal na droga. Nais ni Calizo na makatulong ang kanilang walang tigil na kampanya para sa kamalayan at mga drug simposiya upang matiyak na 100% drug-free ang lahat ng mga nagtatrabaho sa City Hall ng Cagayan de Oro. Si Oka ang inakusahan ni Clarix sa kabiguan ng Peace and Order Audit sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City, inakusahan ni dating City Oscar Moreno si incumbent City Mayor Lando Clarix Uy sa pagkabigo ng Cagayan de Oro City na mapanatili isang high-performing local government unit sa Northern Mindanao. Ito ang naging reaksyon ni Moreno kahit na ipinaliwanag na ng Department of the Interior and Local Government o DILG Cagayan de Oro na epekto ito ng mga maliit na discrepancy sa Peace and Order Council audit na bahagi na basihan para makuha ang Seal of Good Local Governance o SGLG sa 2023. Unang ibinahagi ni DILG City Director Edward Bagwani na nakamit ng siyudad ang 75% passing rate sa POC dahil sa paglaho ng mga criminality data records mula 2022 hanggang 2023. Ito ang dahilan kung bakit 73.6% lamang ang nakuha nilang marka mula sa computer-generated printout ng Regional Assessment ng Philippine National Police. Ang kabiguan ay sanhi ng pagkaantala ng solusyon at
miscommunication sa pagitan ng Regional PNP Assessors at Cagayan de Oro City Police Office. Ang apila ng syudad sa Central Office ay huli na at hindi na ito naisama. Gayunpaman, sinabi ni Moreno na hindi tumugma ang paliwanag ng DILG-CDO sa pagkatalo ng syudad sa SGLG Award Guest. Habang binatikos ni Moreno ang city government, si Mayor Clarix ay nakapagsumiti na ng apila sa mga department managers upang bigyan ng pansin ang mga SGLG evaluators noong Oktubre 5, 2023. Ito ay dahil sa nais ng syudad na muling makuha ang ikalawang pinakamataas na parangal para sa mga mamamayan. Kahit pa sinabi ng mayor na para sa kanya, ang paggamit ng SGLG Award ay hindi lamang isang gawain kundi isang karangalan para sa mga tao. Ang unang pagkapanalo ng SGLG ay naging posible sa mga pagsisikap ng Administrasyong Moreno at ang Administrasyong ni Oy. Ay tinatanggap na lamang ang mga pundasyon na itinaguyod noong panahon ng kanyang termino. Ang relasyon ng politika sa pagitan ng dalawa ay naging magaspang mula nang matapos ang 2022 elections, kaya't inasahan ng isang enkwentro sa pagkamayor sa 2025 midterm elections. Weather forecast. Ang amihan ay nagdudulot ng lamig sa Hilaga at Gitnang Luzon. Noong Pebrero 24, 2025 ay nakaranas ng malamig na panahon dahil sa pagpasok ng amihan na nagdudulot ng pagbaba ng temperatura sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ayon sa Pag-asa, ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora ay nakaranas ng maulap na kalangitan na may mga katamtamang pag-ulan. Samantala, ang Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Gitnang Luzon at Calabarzon ay nakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na magaan na pag-ulan dulot ng amihan. Ang Eastern Visayas o Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Sorsogon, Masbate, Capiz, Iloilo, Davao Oriental at Davao de Oro ay nakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-kidlat dulot ng easterlies. Noong alas 4 ng umaga, noong Pebrero 24, 2025, hindi nagmamasid ang Pag-asa ng anumang low pressure area para sa posibleng pagbuo ng bagyo. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. Washing hands can keep you healthy and prevent the spread of respiratory and diarrheal infections. Germs can spread from person to person or from surfaces to people when you touch your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. For the National Palasyo, tinanggihan ang akusasyon ni ex-President Duterte na ninakaw at ibinenta ni Marcos ang mga ginto ng Pilipinas. Manila, tinanggihan ng Malacanang noong Lunes ang akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ninakaw at ibinenta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang mga reserba ng ginto ng bansa. Binitiwan ng dating Pangulo ang akusasyon ng isang rally sa Cebu noong nakaraang weekend kung saan sinabi rin niyang tinutungo ni Marcos ang diktadora. Sa isang briefing sa palasyo, muling itinanggi ng bagong itinalagang PCO Undersecretary ng Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag ng dating Pangulo at binigyang diin ang pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nilinaw na ang Gross International Reserves o GIR ng bansa kabilang ang ginto ay hawak at pinamamahalaan ng eksklusibo ng BSP at hindi ginagamit para sa ibang layunin kundi para sa matugunan ang mga pangangailangan ng bansa sa forex. Ang isyong ito ay nasagot na noong Oktubre 2024. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit paulit-ulit itong binabanggit ni Pangulong Duterte. Wala ba siyang mga economic expert na magsasabi sa kanya kung ano talaga ang regular na gawain ng BSP? Ani Castro. Sa isang pahayag, sinabi ni BSP na binili o ibinibenta nila ang gintong upang mapanatili ang tamang antas nito bilang proteksyon laban sa pagbabago ng presyo ng ibang mga asset. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng ginto ay isang regular na gawain. Paano? Bakit? Para mapalakas ang ekonomiya. Kahit noong panahon ni dating Pangulong Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi ba niya alam iyon? For the international news, inaresto ng Bangladesh ang libo-libo habang tumaas ang krimen. Inaresto ng mga puwersang pangsiguridad ng Bangladesh ang mahigit 8,600 katao matapos ang 2 linggong operasyon laban sa mga gang na sinasabing konektado sa napatalsik na gobyerno ni Sheikh Hasina. Ayon sa pahayag ng gobyerno noong Lunes, dumating ang mga pag-aresto habang tumaas ang pag-alala tungkol sa lumalalang krimen sa kabisera, kung saan sinabi ng pulisya na dumoble ang bilang ng mga pagnanakaw mula noong Enero sa nakaraang taon. Si Jahanger Alam Kojori, pinuno ng Ministry of the Interior and Interim Government, ay pumasok pagkatapos mapatalsik ni Hasina sa Agosto noong 2024 sa pamamagitan ng student-led revolution. Ay nag-utos na mga opisyal na palakasin ang operasyon Devil Hunt. Ayon sa pulisya, mahigit 8,600 katao na ang inaresto mula nang magsimula ang operasyon noong Pebrero 8. Inakusahan ni Chojori ang mga miyembro ng Awami League Party ni Hasina na responsable sa pagtaas ng mga krimen at inisip nilang layunin nilang sirain ang katatagan ng bansa. Magpapatuloy ang operasyon Devil Hunt at hindi natin hahayaang magpahinga ang mga salarin. Sinabi ni Kojori sa mga mamamahayag noong Lunes ng umaga pagkatapos ng isang emergency briefing para sa tugunan ng isyu ng seguridad. Inutusan ko ang mga puwersa na palakasin ang mga patrol. Nagkaroon din ng mga protesta mula sa mga estudyante na galit sa pagtuloy ng karasang krimen at karamihan sa kanila ang nananawagan na magbitiw si Chowdhury. Hindi namin alam kung ano talaga ang nakakamta ng hunt na ito, sinabi ni Sadia Afrinmu, isang graduate na estudyante. Pumapalala ang sitwasyon. Dumadami ang mga manggagahasa habang ang mga mambubugbog at manghuhold up ay naging hindi na matiis. Ikwinento ni Sumaya Nazrin kung paano ang kanyang kapatid, ang negosyanteng si Anwar Hussein, ay ipinagbabaril at tinaga sa labas ng kanilang bahay ng mga magnanakaw na armado ng machete at saksi ang mga pang-hold up ng motor. Ang pang-hold up ay nangyari mismo sa harap ng aming bahay, ani Sumaya.
para sa entertainment. Liwanag ni Taeyang ng Big Bang nang magtapos ang kanyang tour sa Manila. Tulad ng karamihan sa mga K-pop na konsyerto, ang Manila leg ng The Lightyear Tour ni Taeyang sa isang visual na kasiyahan na may makulay na mga backdrop, mga ilaw na may maraming kulay at dramatikong pagsabog sa mga apoy at pyrotechnics. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga dekorasyong ito, wala nang kumikislap ng mas maliwanag kaysa tao na nasa gitna ng lahat. Walang duda na ang kanyang stage name ay nangangahulugang araw dahil pinasiko ni Taeyang ang Mall of Asia Arena sa isang 2 oras na palabas nang ipinakita ang buong saklaw ng kanyang pagiging artistiko. Ang mga kasanayan ni Taeyang ay ipinakita ng buo nang siya'y lumitaw upang sa isang mataas na plataporma sa itaas ng entablado habang isang nagliliyab na araw ay kumikinang sa likuran. Hindi nag-atubili, agad niyang sinimulan ang prayer na nasabayang pinagsama ang kapangyarihan at fluid na koreografiya sa mid-tempo ng R&B groove ng kanta. Samantala, ang mga fans ay sumasalubong kay Taeyang ng malakas na sigawan at sabayang pagkanta. Hindi ito nakakagulat matapos ang 7 taon mula noong huling bisita ang pag-aawit sa Manila. Ang mga Pilipino fans kilala ang kanilang masidhing enerhiya tuwing konsyerto ay handa ng ipakita ang kanilang matagal nang naipon na kasiyahan. Excited na ako makita kayong lahat at miss ko na kayo, sinabi ni Taeyang na nagsalita ng Ingles sa buong konsyerto sa mga fans na dumagsa sa Pasay Arena. Matapos sa mga taon, salamat at nandito kayo para sa akin muli. Sa simula ng paglabas na inorganisa ng Carpos Multimedia, nagbigay si Taeyang ng isang espesyal na kahilingan. Kung alam ninyo ang kanta sa palabas, pakitayo at kumanta kasama ko. Ito ang huling araw ng The Lightyear, kaya kailangan niyong talagang ipakita ang lahat ng enerhiya ninyo. Hindi na nga kailangang humiling pa dahil ang kanyang kahilingan ay tila natural na nangyayari mula sa mga lokal na tagahanga. Para sa kanyang bahagi, nagbigay si Taeyang ng isang 26 na kantang repertory na kinabibilangan ng mga kantang miss na ninyo at mga kantang hindi ko pa nahanap na pagkakataon na ipakita sa entablado. At nagawa niyang isama ang lahat na ito sa isang 2 oras na palabas. Bagamat pinaikli ang mga kanta upang magkasya sa oras ng konsyerto, naramdaman pa rin ang buo at kasiyasiya ang bawat isa. Malamang dahil sa paraan ng pagsisid ni Taeyang sa bawat numero, nakaramdam ng koneksyon ang mga manonood sa buong palabas. At para sa sports, napanatili ng Cleveland Cavaliers ang kanilang ika-7 sunod na panalo matapos lagpasan ng Memphis Grizzlies. Los Angeles. Nagsalansan si Donovan Mitchell ng 33 puntos para sa pangunahan ang Cleveland Cavaliers sa 129-123 na panalo laban sa Memphis Grizzlies sa isang mainit na laban sa NBA sa pagitan ng dalawang magkaibang conference nitong linggo. Si T. Jerome ay nakapagtala ng 26 puntos mula sa bench. Si Evan Mobley ay nagdagdag ng 25 puntos, 13 rebounds, 8 assists at si Jarrett Allen ay nakapagtalaga ng 13 puntos, 10 rebounds para sa mga leader ng Eastern Conference na Cleveland, na pinabuti ang kanilang record na pinakamahusay sa liga sa 47-10. Ang Grizzlies na nasa pangalawa sa Western Conference at nakaranas ng isang comeback na panalo sa Orlando noong Biyernes ay pinangunahan ni Jaren Jackson Jr. na may 22 puntos. Si Ja Morant ay nagdagdag ng 21 puntos
at 10 assist para sa Memphis na nahulog sa 62-56 sa halftime, ngunit pansamantalang nakuha ang 1 puntos sa kalamangan sa simula ng third quarter. Nakuha ulit ng Cleveland ang kalamangan at parehong natanggap ng technique fouls ang mga coach nang magsimula ang isang gulo sa kalagitnaan ng third quarter. Nagkagulo sina Mitchell at Desmond Bane habang naghabol ang isang loose ball at nag-wrestling sa court. Pumasok ang mga seguridad pati na rin ang mga manlalaro mula sa parehong kupunan. Parehong nakatanggap ng technique foul sina Mitchell at Bane pati na rin sina Morant at Tristan Thompson ng Cleveland. Sinabi ng coach ng Cavs na si Kenny Atkinson na ikinalulungkot niya ang maraming manlalaro ang nasangkot. Mag-ingat at hayaan niyong magtulungan ang dalawang tao. Ang lahat ng iba'y manatili sa gilid aniya. Patuloy na lumalaban ang Grizzlies habang sa huli pinutol ang 11 puntos na agwat sa natitirang 5.54 sa laro na naging 3 na lamang ang agwat sa natitirang 42.4 segundo. Ngunit natapos ng Cavs ang laro sa pamamagitan ng free throw line ang reigning champion ng Boston Celtics na pinangungunahan ni Jason Tatum na malapit nang makamit ang triple-double ay dumaan sa isang 118-105 na panalo laban sa New York Knicks. Si Tatum ay nakapagtalaga ng 25 puntos, 10 rebounds at 9 assists at ang Celtics na nangunguna sa hanggang 27 puntos ay pinigilan ng Knicks ang kanilang comeback attempt para makuha ang kanilang ikalimang sunod na panalo. Si Clark Anthony Towns ay nakapagtala ng 24 puntos at 18 rebounds para sa Knicks na nahulog sa 77-50 sa simula ng third quarter, ngunit pinaliit ang agwat hanggang sa 4 na puntos sa simula ng ika-4 na quarter. Ang pagkakasunod-sunod ng 3-pointers mula kay Derrick White ay nagbibigay lakas ng Celtics at ang muling pagtatangka ng Knicks na nahirapan palalo ng injury sa kanang binti ni Towns na limos papuntang bench matapos ang isang drive sa basket at tila nahirapan ng bumalik sa laro. Sa ikalawang bahagi ng season, alam na natin lahat na oras na para mag-focus, sabi ni Tatum. Para sa international feature, inilipat ang flight ng American Airlines patungong Roma dahil sa issue na seguridad. Ang isang flight ng American Airlines mula sa New York papuntang New Delhi ay inilipat patungong Roma noong Linggo, Pebrero 23 dahil sa alalahanin sa seguridad na kalaunan ay itinituring na hindi kapani-paniwala ayon sa airlines. Ligtas na lumapag ang flight sa Roma at aalis patungong Delhi sa Lunes. Ang flight na ito na umalis mula sa John F. Kennedy International Airport ay patungong Indira Gandhi International Airport sa New York, Delhi. Ang American Airlines Flights 292 mula sa New York papuntang Delhi ay inilipat patungong Roma dahil sa posibleng alalahanin sa seguridad ayon sa pahayag ng American Airlines. Ininspeksyon at nilinaw ng mga otoridad sa Roma ang eroplano upang makapagpatuloy. Maghintay ang flight sa Roma para sa kinakailangang pahinga ng crew bago magpatuloy papuntang Delhi sa Lunes ayon sa kumpanya. Ang Boeing 7879 Dreamliner na may humigit kumulang 200 kapasahero lumapag sa Leonardo da Vinci Airport sa Roma bandang 16:20 GMT ayon sa mga pinagmulan ng paliparan. Ang eroplano ay nasa ibabaw ng Caspian Sea nang magbigay ang airlines ng babala sa crew tungkol sa isang banta ng bomba ayon sa mga pinagmulan. National feature.
Nagtestigo ng mga Vietnamese love scam victim laban sa mga naaresto sa Pogo operasyon sa Parañaque, Manila. Nagbigay ng testimonya ang mga Vietnamese national sa inquest proceedings laban sa mga Pilipino at banyagang inaresto sa isang Philippine offshore gaming operator Pogo Hub sa Parañaque City. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO-CC Executive Director Gilbert Cruz, sinabi ni Cruz na ang mga Vietnamese ay ginagamit bilang modelo upang maghikayat ng mga biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Ipinaliwanag niya sila ang mga modelo sa Pogo Hub na ito ay sinalakay namin dito sa PITX bukod sa investment scams. Nagsasagawa sila ng love scams at mga Vietnamese na ito ang ginagamit nila mga modelo upang mahikayat ang mga investor. Kapag na-inlove ka sa kanila, ayan na, yayayain kanila sa pag-invest ng cryptocurrency. Ang mga inarestong individual, parehong Pilipino at banyaga ay nahuli noong Webes sa Pogo facility na nasa loob ng ATI building sa harap ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Barangay Tambo. Matapos ang raid, nagsampa ng qualified human trafficking charges laban sa 20 banyagang nasasangkot sa operasyon ng illegal na scam hub. Inanunsyo ni PAO-CC Chief Gilbert Cruz na ang inquest para sa mga banyagang nagpapatakbo ng Pogo Hub sa PITX ay natapos na at nagsampa ng kaso laban sa 20 sa kanila. Idinagdag niya qualified trafficking dahil makikita mo naman na pinadali nila ang pag-employ ng mga individual sa Pogo Hub na ito upang magtrabaho dito ng matagal. Ang scam hub ay naharap din sa iba pang mga paglabag kabilang ang pagpapatakbo ng walang mga kinakailangang permit. At para sa trivia, Memorya ng Elepante, isang lifeline para sa kaligtasan at pamumuno. Ang mga elepante ay kilala sa kanilang pambihirang memorya na may mga mahalagang papel sa kanilang kaligtasan, lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon tulad ng tagtuyot. Isang mahalagang pag-aaral na isinagawa noong 1993 sa Tarangire National Park sa Tanzania ay nagsuri kung paano tinutugunan ng mga kawan ng elepante ang matinding tagtuyot. Napag-alaman ng mga mananaliksik na ang mga nakakatandang matriarka ay nakararanas na ng mga nakaraang tagtuyot ay ginagabayan ng kanilang mga kawan patungo sa mga lugar na may mga tubig, pagkain na nagpapakita ng kahalagahan ng kaalaman na ipinasasalo mula sa mga nakaraang henerasyon. Sa kabilang banda, ang mga batang matriarka na walang karanasang tulad nito ay nahirapan sa paghahanap ng mga mapagkukunan na nagre-resulta sa mataas na rate ng pagkamatay ng mga kutit sa kanilang kawan. Ang pag-aaral na ito ay nagpakita ng kahalagahan ng memorya sa kakayahan ng mga elepante na maangkop ang mga hamon ng kapaligiran. Ang kanilang kakayahang tandaan at kilalanin ang mga lokasyon ng tubig at pagkain sa malalayong distansya ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan, lalo na sa mga panahon ng kakulangan. Ipinapakita ng nakatuklas ang kritikal na papel ng mga karanasang matriarka sa paggabay sa kanilang mga kawan sa mga mahihirap na panahon, upang matiyak ang patuloy na pag-iiral ng kanilang mga populasyon. Para sa mas detalyadong impormasyon, maaari mong suriin ang pag-aaral ng Wildlife Conservation Society na nagbibigay ng masusing pagsusuri ng memorya ng elepante at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang mga estratehiya para sa kaligtasan. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa loob ng bansa. Patuloy po tayong makinig at manood ng Pinoy Rob News Channel on YouTube.
At huwag niyo pong kalimutang mag-follow, like, mag-share at saka mag-subscribe sa Pinoy Rab. Iniimbitahan po namin kayong manood po ng aming bagong segment sa Pinoy Rab ng Wow Pinoy. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilig at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.